اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakauling paksa na ating pong natalakay sa ating subject na fiqh mula sa aklat ni Sheikh Shalih Al Fawzan, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ay ang paksa ukol sa pagpahid o pagpunas sa ating mga medyas kapag tayo ay magwudu o mag-ablusyon. At dinalakay nga natin sa paksa na ito ang mga alituntunin, panuntunan at mga kondisyon ng pagpahid sa ating mga medyas. Ganon din naman na binanggit, tinalakay din natin yung pagpahid, pagpunas sa tinatawag na imama sa mga kalalakihan at khimar sa mga kababaihan, at ganon din naman yung mga jabair, mga uri ng bandage na pinahintulot ng Islam na magpahid dito kapag tayo ay mag-ablusyon. Ngayon naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito, at ito'y mahalagang paksa din, ay ang paksa ukol sa mga nawaqid al-wudu, mga bagay na nagpapawalang bisa, sumisira ng ating wudu. At ito'y mahalagang paksa dahil ang ilan o ang karamihan ay nagtatanong hinggil sa ilan sa mga usapin hinggil sa bagay na ito. So may mga gawain o mga bagay na sumisira, nagpapawalang bisa ng ating wudu. Sabi ng ating Sheikh, babun fi nawaqid al-wudu, pintuan o kabanata ukol sa mga sumisira, nagpapawalang bisa ng ating wudu. Ngayon, bilang panimula, pambungad ng paksa na ito, sabi ng ating Sheikh, arafta mimma sabaq kayfa yatimul wudu bi syurutihi wa sunanihi kama bayyanahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pagkaraan mo, ika ng ating Sheikh, malaman, mapag-aralan yung mga kondisyon, mga obligado ng wudu na sa pamamagitan nito ay matatanggap, magiging ganap ang ating mga ablusyon. Ganun din naman yung mga sunna ng wudu na sa pamamagitan nito ay madadagdagan yung gantimpala at mas magiging lubos na ganap ang ating wudu, na katulad mismo ng itinuro at ipinaalam sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa mga hadith na isinalaysay ng kanyang mga sahaba. Pagkaraan mo to, ikan niya, malaman itong mga kondisyon, mga obligado at mga sunna ay nararapat. Kailangan mo rin malaman yung mga bagay, mga gawain na sumisira ng ating wudu. Anong dahilan? Ni Allah tastamirra ala wudu'in qad batala maf'uluhu. Nang sa ganun, sabi ng ating Sheikh, ay hindi ka magpatuloy sa isang gawain na nasira pala o napawalang bisa ang iyong wudu dahil sa nagawa mo yung mga bagay na sumisira ng iyong wudu. Fatuaddi bihi ibadatan la tasihhu minka. Kapag nagkaganon, ay masasayang lamang o di kaya hindi magiging tanggap ang iyong ibada o ang iyong salah, dahil hindi mo pala namalayan na nagawa mo pala yung bagay na nakasira ng iyong wudu. So ito yung isa sa kahalagahan na kailangan nating maunawaan, malaman yung mga bagay na sumisira sa ating wudu upang sa ganon ay maiwasan natin ito at maging katanggap-tanggap ang ating salah o ang ibada na ginawang kondisyon dito ang pagwudu. Dahil nga dapat natin maunawaan na mayroong mga bagay na isinabatas si Allah subhanahu wa ta'ala bilang nawaqid o sumisira, nagpapawalang bisa sa ilang gawain. Halimbawa, nawaqidu sala o di kaya nawaqidu wudu, mga bagay na sumisira ng sala o mga bagay na nagpapawalang bisa ng ating wudu. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Tunay na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala ng isa sa inyo kapag siya ay nasa hadath. Halimbawa, pag nakaihi o nakadumi, ay hindi tatanggapin sa kanya ni Allah ang kanyang sala hanggat hindi siya makapag-wudu o makapag-ablusyon. So isinabatas, ginawang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ang tao ay nasa hadath, siya ay nakaihi, nakadumi, ay nasirang kanyang wudu at kailangan niyang
mag-umpisa o mag-wudu ulit bago siya magsasala. So ito yung nabanggit ng ating Sheikh bilang panimula, pangbungad, na kailangan daw natin malaman itong mga bagay na sumisira ng ating ablution upang ang ating mga pagsamba ay maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذِهِ الْمُفْسِدَاتِ وَالنَّوَاقِدِ وَالْمُبْتِلَاتِ أُمُورٌ عَيَّنَهَا الشَّارِعُ. Itong daw mga mufsid, mga nawakid, mga mubtilat, ito mga terminolohiya na pare-pareho ang tinutukoy dito. Na ang tinutukoy rito ay mga bagay na nakakasira. Kaya minsan tinatawag siya mubtilatul wudu, mufsidatul wudu o kaya nawakid. Lahat ng ito ay magkakapareho ng tinutukoy ay mga bagay na nakakasira ng wudu. Umurun ayyanaha syari'. Itong mga nakakasira ay tinukoy mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang mga hadith. Ngayon mga kapatid, umpisahan natin yung mga nakakasira ng wudu. Bago pa yun, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga nawakid ay nasa dalawang kategorya. Dito rin ay binigyan din ng ating Sheikh. Ano itong dalawang kategorya? Unang kategorya, lalo na itong dalawa, although isinali ni Sheikh itong pangatlo. Unang kategorya ay mga nawakid na napagkaisahan ng lahat ng scholar na ito ay nakakasira, nagpapawalang bisa ng ating wudu. So, mujma'. No, napagkaisa, napagkasunduhan ng lahat ng mga scholar. Pangalawang kategorya, mga nawakid, no, na hindi napagkaisa, ibig sabihin nagkaiba-iba ang pananaw ng mga scholar dito. Kung ito nga ba ay nakakasira ng wudu o hindi. So mamaya tatalakay natin yung mga bagay na napapaloob sa ikalawang kategorya at iisa-isahin natin ang mga bagay na ito at bibigyan din natin ng paliwanag at babanggitin natin yung tama at mas malakas na pananaw sa hinggil sa mga bagay na ito. So ang una, nakakasira ng wudu, sabi ng ating Sheikh, al-kharij min sabil, anumang lumalabas mula sa dalawang pinaglalabasan o dalawang daluyan. Ito yung pinaglalabasan ng ihi at dumi. So ano pa man yung lumalabas dyan sa masilang parte ng ating mga katawan, anumang lumalabas dyan ay nakakasira ng ating wudu. Anong halimbawa nito? Ihi. So kapag nakaihi ang tao, nasirang kanyang wudu. Dumi, kapag siya ay nakapagdumi, ay nasirang kanyang dugo, ang kanyang wudu. Pangatlo, dugo. Ito yung dam. Okay? Ang tinutukoy natin dito na dam, yung dugo ay yung dugo na lumalabas sa mga kababaihan, yung haid, yung nifas, at yung pangatlo, dam istihada. So ang haid at saka nifas naman kasi hindi lang nasira ng wudu, bagkos hindi na siya pwede magpatuloy sa paggawa ng sala hanggat hindi mawala, tumigil yung kanyang haid o yung kanyang nifas. Okay, so yung nifas, yung dugo na lumalabas sa babae pagkaraan niya mga anak. Yung haid naman, ito yung regular period menstruation. Yung dam istihada, pangatlong uri, ito yung uri ng dugo na tinatawag nilang dam fasid o dam marid o marad. Dugong sakit, dugong sa hindi regular o hindi normal, hindi siya kahalintulad ng haid. Magkaiba yung kulay nito at yung mga kababayang labis na nakakaalam nito. Halimbawa, ang babae, ang period niya, ang nakaugalian niyang period ay 5 days. After ng period niya, 5 days, hindi tumigil yung dugo niya at kakaiba siya. Okay, hindi siya irregular, hindi siya regular, hindi siya normal. Hindi tumigil yung dugo niya at kakaiba siya sa dugong haid. Minsan tumatagal daw ito ng 2 weeks, 3 weeks. Ang tawag dito ay dam istihada. So anong gagawin dito ng babae? Pagkaraan matapos yung period niya 5 days, maliligo siya. Tapos maghuhudu siya. Tapos mag-umpisa na siyang magsala. Tatakpan niya yung masilang parte ng kanyang katawan, nawan ng napkin halimbawa, at siya ay magpapatuloy sa pagsasala. Kasi ito ay hindi haid. Dam istihada po ito ang tawag dito. Okay? Dam istihada. Di ba? Insyaallah ta'ala, pag nabanggit na daanan natin, yung mga uri ng dugo na lumalabas sa mga kababaihan ay bibigyan din natin dito. Pero magbibigay lang tayo ng kabuuan ng tinatawag na dam istihada na nakakasira ng wudu, ay ito yung hindi normal na dugo na lumalabas sa mga babae, sakit na dugo. So, hindi daw ito regla. So, ang gagawin niya, halimbawa, pagkaraan ng period niya,
tapos bumabalik sa kanya itong maliliit na dugo, okay, na tinatawag na dam istihada, magpapatuloy siya sa pagsasala. Ang gagawin lang niya, sa bawat sala ay magwudu siya, dahil daw itong dam istihada ay min nawaqid al-wudu, nakakasira daw ito ng wudu. So yung nilabawan natin kanina, no? After 5 days maliligo siya, okay, kung ang period niya ay 5 days, no? Nawala yung dam regla, yung height, maliligo siya, magwudu siya. So tatakpan niya ng napkin dahil may lumalabas na dam istihada, okay? Magsasala siya, tapos after ng sala niya, pag dumating ulit yung sala, ay nasira yung kanyang wudu kapag lumabas itong dam istihada. So magpapatuloy pa rin siya pagsasala, pero mag-ablution siya sa bawat sala na kung saan lumalabas itong dam istihada na ito. Dahil itong dam istihada, ayon sa ating mga eskola at nabanggit ni Sheikh, ay nakakasira ito ng wudu. So yung may dam istihada po, ay sa bawat sala ay siya ay magwudu, mag-ablution. So di bali po yung ahkam ng mga dugo na lumalabas sa mga kababaihan ay inshallah ta'ala madadaanan din natin to sa mga susunod na episodes. So ito yung mga uri ng nakakasira, mga halimbawa na nakakasira ng wudu. Yung bawl, ihi, dumi, yung dam sa mga kababaihan, ganun din yung mani at madhi. Ang mani, ito yung puting semelya. Okay, puting semelya, sperm cell na lumalabas na sa pamamagitan ng pagtabi sa asawa, okay, pagkikipagtalik o di kaya wet dreams. So kapag lumabas ito ay nasira yung wudu, hindi lang nasira, bagkus kailangan niyang maligo, no, bago siya magwudu, bago siya magsasala. Dahil nga kapag siya ay lumabas itong mani, puting semelya, sperm cell ay mapapaloob ang isang tao sa tinatawag na hadath akbar. So ito ay natalakay natin sa mga naunang episode na kailangan ang wajib dito ay hindi lang sapat ang wudu, tapos kailangan din niyang maligo. Ang madhi naman po, isang uri dito na lumalabas pero hindi katulad ng mani. Okay, ang madhi, sabi ng ating mga scholar, lumalabas ito sa pamamagitan ng matinding pagnanasa o di kaya pag-iisip, kaisipan ukol sa pagnanasa. Okay, na pag minsan lumalabas daw to dahil sa nabanggit natin ito na shahwa, yung pagnanasa. Pag nag-iisip siya ng ganito ay lumalabas itong bagay na ito. Ang hatol dito ng Islam, ito ay nagpapawalang bisa din ng wudu, pero hindi niya nauobliga ang ghusl, ang pagligo. Hindi katulad ng mani na nauobliga dito ang wudu, ang pagligo, al-ghusl, at ganoon din ang wudu. Ang madhi ay hindi na obliga rito ang ghusl, pagligo, bagkus ang obliga lang ay ang wudu at hugasan niya yung maselang parte ng kanyang katawan. Pagkaraan siya ay magwudu, hindi na niya kailangan, hindi na obligado ang pagligo. Dahil sa nabanggit na hadith na si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sabi niya, "Fakuntu rajulan madza'an," ako daw ay ganito ang aking kalagayan na lumalabas itong madhi. Inutusan ko si Miqdad na tanungin ang mahal na propeta, dahil siya ay nahihiya na tanungin ang mahal na propeta hinggil sa bagay na ito. Inutusan niya si Miqdad na tanungin ang mahal na propeta hinggil sa panuntunan o gagawin pag lumabas itong madhi. Sabi ng mahal na propeta, "Yaksil dhakarahu wal yatawadda." Hugasan niya yung maselang parte ng kanyang katawan at siya ay magwudu. So ibig sabihin, ang madhi ay nakakasira din ito ng wudu na kailangan niyang magwudu ulit kapag lumabas ito. Pero ang pagligo ay hindi na obliga. Hindi katulad ng mani na naobliga rito ang ghusl. So naway malinaw. Kabilang din sa halimbawa hindi natin isulat ang rih, yung hangin, no? Kapag lumabas itong hangin, rih, ay nakakasira dito ng wudu. At ito ay mujma' alayhi, itong mga nabanggit natin ay napagkaisahan ng lahat ng mga eskola. Pangalawang uri ng nakakasira ng wudu ay sabi ng ating Sheikh, zawalul aql wa taghtiyatuhu, yung pagkawala ng malay, sanhi ng pagkatulog, sanhi ng pagkahimatay o di kaya pagkabalyo. So kapag nawalan ng malay isang tao dahil siya ay nakatulog, so nasira ang kanyang wudu. Kapag lang nakatulog ang tao, no, ay nasira ang kanyang wudu o di kaya nahimatay siya. Nung siya ay nahimatay ay mayroon siyang ablusyon, pag siya ay nahimasmasan, nagising, ay kailangan niya ulit magwudu dahil nasira yung kanyang wudu. So ito yung mga nakakasira na kabilang sa pangalawang uri, yung mga
pag nawala yung nawala yung malay, sanhi ng pagkatulog o pagkahimatay, ito ay nakakasira ng wudu. Pangatlo, sabi ng ating Sheikh, akl lahmil ibil, ang pagkain ng karne ng kamelyo. Although mga kapatid, ang pagkain ng karne ng kamelyo, ito po ay mas'ala khilafiyya. Pero binanggit dito ni Sheikh dahil nga sa may maliwanag talagang hadith na ukol dito na ang pagkain ng karne ng kamelyo ay nakakasira, nagpapawalang bisa ng ating mga wudu. Dahil sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tawadda'u min luhumil ibil, kayo ay mag-ablution, mag-wudu kapag kayo ay kumain ng karne ng kamelyo. Bagamat ito po ay mas'ala khilafiyya. May mga ilang nagsabing scholar na hindi ito nakakasira, pero ang tama at malakas na pananaw dito mga kapatid ay nakakasira ito ng wudu o ablution dahil nga doon sa hadith na atin nabanggit. Meron din isang hadith na tinanong ang mahal na propeta, kami ba ay mag-ablution kapag kami ay kumain ng karne ng kamelyo? Sabi ng mahal na propeta, na'am, kayo ay mag-ablution. Nagtanong ulit, kapag kami ay kumain ng karne ng halimbawa ibang karne, ganam, kambing o kaya tupa, kami ba ay mag-ablution? Sabi ng propeta, hindi. So ito ay binukutangin niya ang pagkain ng karne ng kamelyo na ito ay nakakasira ng wudu. So ibang karne hindi nakakasira, tanging ang karne ng kamelyo ang nabanggit sa hadith at ito ay nakakasira ng wudu. So ngayon, sisimulan natin yung mga bagay na nakakasira ng wudu na hindi napagkaisahan ng mga scholar. Ibibigyan natin ng diin. Una mga kapatid, masud dhakar, ang hawakan, ang paghawak sa masilang parte ng bahagi ng katawan ng direkta ng walang sapin o walang wudu, ay walang harang. Okay, ito ba ay nakakasira o hindi? So ito ay mas'ala khilafiyya, nagkaiba-iba ang ating mga eskola. May mga sabing hindi nakakasira, may mga nagsabing ito ay nakakasira. Pero ang malakas at tamang pananaw dito at mas ahwat, para tayo makasigurado, ay kapag nahawakan natin yung masilang parte ng katawan na walang sabin, walang harang, ay kailangan natin mag-ablution. Ito ay mas mainam. Ito ay mas mainam po mga kapatid dahil para tayo makalabas, maiwasan natin itong mga khilaf na ito. At hindi lang po ito ay pananaw, kundi ako nagkakamali, ito ang pananaw ng jamhur, nakakarami sa mga scholar na ang paghawak sa masilang parte ng katawan, ito ay nakakasira ng wudu. So kapag nahawakan natin, ang sinasabi dito ay direkta, balat to balat, walang harang, walang sapin. Okay, na balat to balat. Kapag hinawakan mo ng sadya o kahit hindi mo sinadya, mas mainam ikaw ay mag-ablution dahil ito ay nakakasira ng ablution. So pangalawa, lams o masul mar'a, ang paghawak ng lalaki sa babae. Anong ibig sabihin dito? Lalaki, may ablution siya, nahawakan niya, dumikit yung kanyang balat sa balat ng kanyang asawa, kaya nahawakan niya. Nasira ba yung kanyang ablution? O ganun din sa babae, nasira ba yung kanyang ablution? Pareho din dito, mahram niya o hindi niya mahram. Nasira ba ang kanyang ablution? Pero bawal, haram na hawakan mo yung babae, hindi mo mahram. Ibang usapan na ito. Ang usapan dito, nasira ba yung ablution mo? Katulad daw ng nagtanong minsan nagtatanong, sumakay siya ng jeep, no, dumikit yung, hindi niya sinadyan, dumikit, o kaya nagkadikit yung dumikit yung kamay niya sa kamay ng babae. Nasira ba daw kanyang ablution o hindi? So ito yung mas'ala khilafiyya mga kapatid na hindi rin napagkaisahan, napagkasunduhan ng mga scholar, pero ang tamang pananaw, malakas na pananaw dito ay hindi po nakakasira ng wudu ang paghawak o pagkadikit o paghawak ng lalaki sa babae. Okay, kapag nahawakan niya o asawa niya, hinawakan niya na siya may ablution, hindi po nasira ang iyong wudu. Ganon din yung babae. Ito ang tama at malakas na pananaw dito. Yung mga eskola na nagsasaad, ang ugat kasi pinag-ugatan ng hindi pagkakasundo rito ay doon sa aya na lamas tumun nisa, yung mula masa. Okay, pero ang tunay na tinutukoy dito na mula masa sa aya na ito sa Suratul Maida
ang tunay na tinutukoy dito ay ang jima, ibig sabihin yung pakikipagtalik sa inyong mga asawa, hindi lamas na paghawak. So ang tinutukoy talaga dito na lamas tungkol sa na nakakasira ng wudu ang kapag kayo ay sumiping o tumabi sa inyong mga asawa, hindi yung paghawak lang. Dahil may mga hadith na nabanggit na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapag siya may ablusyon, nahawakan niya ang ilan sa kanyang mga asawa at pagkaraan nito ay nagpapatuloy siya sa pagsasala. Katulad ng naiulat ni Aisha na kapag daw nagtatahadyo ng mga propeta ay siya ay nagtatahadyo sa harapan ni Aisha. Kapag siya ay magsusujud, mahawakan niya yung kamay ni Aisha, gaganon niya kasi hindi malaking bahay ng mahal na propeta ng kanyang asawa si Aisha. So inuurong niya. So ito daw ay pagkaraan ay nagpapatuloy daw mahal na propeta sa sala. So ito ay malaking dalil, katibayan na hindi nakakasira ng wudu. Meron din ilang ibang hadith na minsan nahawakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga asawa bago siya pupunta ng masjid. Ito yung malakas na dalil na ang paghawak, kapag nahawakan mo, nagkadikit o nahawakan mo ang isang babae, ay hindi masisira ang iyong ablution. Ganun din sa babae, no? Na hindi rin masisira yung kanyang ablution. Ito ang malakas na pananaw dito. Pero ang bigyan din natin dito, mga brothers and sisters, is ito yung paghawak o paghalik na walang syahwa, yung walang pagnanasa. Kasi sa totoo lang, binigyan din natin ng mga scholar na kapag yung paghawak o paghalik na may pagnanasa, no, pagnanasa ay mas mainam na tayo ay mag-ablution, dahil nga maaari daw sa pag mayroong pagnanasa baka lumabas yung tinatawag na madhi. So sa akin din, kung paghalik lang, paghawak na walang pagnanasa, no, ay walang hindi makakasira. Pero yung halik na mayroong pagnanasa at nakaramdam ka ng pagnanasa at inalikan mo yung asawa mo, so para sa akin, malakas yung pananaw ng mga eskola na pag mayroong pagnanasa, ay kailangan mo rin mag-ablution. So ihtiyatan, kapag umawak ka sa iyong asawa o inalikan mo na mayroong syahwa, pagnanasa, ay mas mainam din talaga na mag-ablusyon ka. Dahil mayroong syahwa, mavannatul hadath, maari may lumabas na madhi. So mas mainam ay ikaw ay mag-ablusyon. Pero kapag walang syahwa, walang pagnanasa, ay hindi po nakakasira ng ablusyon. At ito ang malakas na pananaw dito. Ngayon, pangatlo, khurujud dam minal badan war ru'af. Ito yung paglabas ng dugo sa katawan. Na yung ang tinutukoy dito, halimbawa, nasugatan ka. Okay? Nasugatan ka o di kaya naghijama. Okay, sa mga yung paghijama, pag yung gamot, yung sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na cupping, yung pagdugo ay yung pagkuha ng dugo sa ulo at sa katawan, ito yung tinatawag na hijama. O di kaya ru'af, yung nosebleed. Ito ba'y nakakasira ng wudu? Ito rin ay mas'ala khilafiyya. Pero ang tamang pananaw dito ay hindi po nakakasira ng wudu ang paglabas ng dugo sa katawan. Hindi, ang tinutukoy natin dito ay hindi yung dugo na tinalakay natin na dugo sa mga kababayan lumalabas doon sa daluyan ng ihi at dumi. Ang tinutukoy natin dito yung dugo na lumalabas, halimbawa nagkasugat ka o kaya nosebleed o kaya naghijama ka o kaya kinuhaan ka ng dugo na para sa laboratory na kunti lang. So hindi po ito nakakasira ng wudu. Ito ang malakas na pananaw dito. Although may mga nagsabing ito ay nakakasira kapag masyado daw malaki. Pero ang tamang pananaw dito ay hindi nakakasira ng wudu. Dahil maraming mga hadith na nabanggit na maging ang mga sahabat nung unang panahon, kapag may nangyaring digmaan, ay may mga pumapatak na dugo at sila ay nagsasala. So ito ay malaking dalil na hindi nakakasira ng dugo yung paglabas, nakakasira ng wudu ang paglabas ng dugo na katulad ng hinalimbawa natin. Ikaapat, yung tinatawag na kay, yung pagsuka. So yung pagsuka din, ang tamang pananaw dito ay hindi rin po nakakasira ng wudu. Pero kung ikaw ay mag-ablution, khurujan minal khilaf, para makatiyak ka, sabi ng ating sheikh, ay mas mainam din. Wala namang mawawala sa iyo kung mag-wudu ka. Pag nakapagsuka ka ng marami, okay, ay kung mag-wudu ka para makatiyak ka, ay walang problema, gagantimpalaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang usapin dito, nakakasira ba ito? Hindi. Ang tamang pananaw dito ay hindi talaga nakakasira ang kay, dahil walang matibay na katibayan hadith na
tumutukoy dito. Panglima, tagsilul mayyit. Ikalimang, hindi nabanggit ng mga eskola na nakakasira pero hindi ito napagkaisa, napagkasunduan, ay yung taong naghugas sa isang patay o sa isang bangkay. So mayroon kasing mga dalil o mga pananaw na sinabi ng mga scholar na kapag ang isang tao ay naghugas ng bangkay o kaya ng patay ay kailangan niyang magudo dahil nasira yung kanyang ablution. Although yung mga pinagbabatean nila ay mahinang hadith, kaya ang tamang pananaw dito ay yung sa ating mga scholar ay hindi nakakasira ng wudu, hindi nakakasira ng wudu. Dahil kapag hinugasan mo naman ang isang bangkay, yung masinang parte ng katawan niya, hindi mo pwedeng hawakan na walang harang, walang sapin, walang harang, hindi ka naka-glove. Hindi mo pwedeng hawakan ng direkta. Dapat may harang, may sapin yung kamay mo kapag hawakan mo pa sa ilang parte ng katawan ng bangkay kapag hugasan mo na siya. Okay, so ang tamang pananaw dito ay hindi nakakasira ng wudu ang paghugas ng bangkay o ng namatay. Pero kung maghugas ka para makatiyak ka rin, makatiyak at maiwasan mo itong mga khilaf na ito, ay mas mainam ayon din sa ating sheikh na si Sheikh Saleh Al-Fawzan. So ito lamang po mga kapatid, yung mababanggit natin hinggil sa mga nawakid, mga nakakasira sa ablution, na binanggit natin yung mga kategorya na napagkaisahan at yung pangalawa ay hindi napagkaisahan. Tapos itong mga nawakid al-mukhtalafiha, mga bagay na hindi napagkaisahan ay binigyan din natin at binanggit natin yung mga tama at malakas na pananaw rito. At naway na nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman at kung meron man kayong clarification o katanungan ay itanong nyo lamang po sa akin. I-comment nyo o di kaya i-PM nyo sa akin kung meron man lang akong na-miss o pagkakamali na dapat i-correction ay inshallah ta'ala i-comment nyo po o di kaya i-PM nyo sa akin. So naway napakinabangan natin, nakakuha tayo ng kunting kaalaman. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.